tayong makinig sa ating pag-aaral sa Bible Study, ay ako po'y magsisimula na. Ito pong aking inihandang topic ay pinamagkatang po kung how do you view God in times of suffering? Kasi po, sa previous lessons, I admit naman na meron pa rin mga gaps and questions dun sa mga nakaraang topic or lessons na nagkaroon tayo ng mga katanungan sa ating kaisipan. Katulad halimbawa ng bakit kung may plano naman ng Diyos, bakit responsible pa rin ang mga tao sa kanilang mga ginagawang action sa kanilang buhay? And another is, bakit may mga sufferings, yung mga lingkod ng Panginoon? Yan, katulad ng mga ganyang mga katanungan. That prompts me to create this type of lessons. No? Kasi po tayong mga tao, iba-iba din naman ang pagtanggap natin. Kung paano natin hinahandle yung mga problema sa ating buhay, yung sufferings na ating kinakaharap. No? Katulad naman sa ating dito, meron sa ating may malakas ang pananampalataya, meron naman mga tao na panghihinaan ng loob kapag nakaka-experience siya ng mga problema, suffering sa kanilang buhay. Kaya po, ang katanungan ito, paano natin ito titignan? How do we view God in times of suffering? Katulad din bawa ng mga katanungan, bakit kung sino pa ang nagbabayad ng buwis? Na may kinikilalang Diyos, tayo pa ang napeperwisyo. Bakit hindi na lang sila, yung mga masasama na walang kinikilalang Diyos, ang makaranas ng paghihirap? Yan yung mga ibang sa mga katanungan. Bakit nangyayari itong mga paghihirap na ito? Naglilingkod naman ako sa Diyos. Kinikilala ko naman ang Diyos. Ako'y sumasamba sa Kanya. And ito po, meron din po nagtanong na kung may plano ang Diyos, nandiyan po ba? Bakit pa nila lang ang, kung may plano ang Diyos, bago pa nila lang ang mundo, kalooban din ba niya yung mga nakaranas ng paghihirap at mga namatay? Bakit hindi niya pinigilan? Kung may plano ang Diyos, pinag-aralan natin yan, di ba po? Yung plano ng Diyos, yung kanyang foreknowledge. Pero bakit nung throughout the history, may mga Christians, mga faithful believers sa Diyos na nakaranas ng paghihirap at mga persecutions, pinahirapan, pinatay. Bakit hindi ito pinigilan ng Diyos? Yan yung mga katanungan sa ating pag-iisip na maaari natin magkaroon ng maling pagkilala natin sa Diyos. Hindi ko naman sinasabi na hindi okay lang naman na magtanong tayo na magreklamo tayo kung nahihirapan tayo sa buhay. That's the normal reaction of a normal person, normal people. Pero dito sa pag-aaral na ito, titignan natin, baka po maaring nagkakamali tayo sa ating pagkilala sa Diyos o tingin sa mga sitwasyong nangyayari sa ating buhay. But, tinignan natin, pinasa po natin last time, yung kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 1, I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good, and this is God our Savior, who wants all people to be saved and come to the knowledge of the truth. Yan po yung kalooban ng Diyos. Kaya doon po sa mga tanong, mamaya i-discuss po natin yan. Ano yung mga sufferings, yung mga nangyayaring masama sa bansa natin, sa problema natin sa buhay, mga kalamidad. Paano ba natin ito tignan bilang mga Kristiyano na nananampalataya sa Diyos? Pero dito, malalaman natin ang kalooban ng Diyos, ang tao maligtas, makaalam ng katotohanan. Isa pa sa binasa po natin, binasa 2 Peter chapter 3, verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead,
He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So, ganun din po yan. Na ang tao magsisi sa kanyang kasalanan at magbalik loob sa Panginoon para sa ikaliligtas ng kanyang kaluluwa. And as to the freedom of human and the sovereignty of God, ang tao naman po ay binigyan ng Diyos ng free will, ng kanyang kalayaang pumili para sa kanyang sarili. Man plans his own life. God has given man a free will to choose or decide for himself what he will do, what he will believe, or what he will become. Ang tao naman may sarili-sarili tayong plano eh. Although may plano ang Diyos, pero ikaw mismo, bilang individual, may plano ka rin sa sarili mo. At tayo ang, para matupad itong plano natin na ito, tinatrabaho natin, ginagawa natin ito para matupad itong buhay na pinili natin para sa ating mangyayari para sa atin. Tayo ang nagdedesisyon sa buhay natin. Ano ba paniniwalaan mo? Ano ang gagawin mo para matupad ang iyong gusto sa iyong buhay? No? However, man can choose to plan his life in such a way that it corresponds to the will of God. No? Although meron tayong sariling plano para sa ating mga sarili, dahil kaya siguro yung mga kabataan, tanongin natin anong pangarap mo sa buhay, anong gusto mong maging. Meron kayong gusto marating, meron kayong plano sa buhay ninyo. No? Lahat po tayo. But, we can choose to plan our lives in accordance to the will of God. Same goes to the persons na gumagawa naman ng masama, nataliwa sa kautusan ng Diyos. Diba? Yung bang paggawa nila ng masama, isinama ba nila sa kanilang buhay o sa kanilang plano ang Diyos? Yung mga kriminal, yung mga gumagawa ng korap sa gobyerno, isinama ba nila sa kanilang gawain o sa kanilang plano ang kautusan ng Diyos? Itinurespond ba nila yung kanilang buhay, yung kanilang plano to the will of God? Di ba po? So, tayo po ay pumipili ng ating magiging buhay. Whether ito iaangkla natin sa plano ng Diyos o hindi. O maaaring specific, no? Ang ating plano sa ating buhay. Gusto kong maging doktor, gusto kong maging teacher, o gusto kong maging abogado, kung ano mang professional gusto natin, kung ano natin gusto maabot sa buhay. Wala namang pong masama doon. There's nothing wrong with that. As long as hindi tayo humihiwalay doon sa kautusan ng Diyos. Hindi tayo tumataliwa sa kanyang mga kalooban. Ganon din naman po yung mga masasama na meron silang kalayaang pumili. Pinili nga nila ang maging tumaliwas o maging rebellious sa ating Panginoon. And when a man does this, no, kapag ang tao ay ikinorespond niya yung kanyang plano sa buhay sa kalooban ng Diyos, God will bless his life and will make his plan to succeed. Yan naman po ang pangako ng Diyos na pagpapalain ka kung siya ang iyong pipiliin, kung siya ang iyong susundin. Pagkamat ikaw ay nakakaranas man ng mga paghihirap, problema dito sa buhay, but the salvation of your soul is assured. Yan naman ang, kaya hindi tayo umaasa lamang sa buhay natin dito sa sanlibutan. So nakita natin yung sovereignty of God, na mayroon siyang plano, at yung ating human free will, na mayroon tayong kalayaang pumili sa ating mga sarili. At ang napakamagandang example po dito sa paksang ito ay si Haring David. Kilala naman po natin si Haring David. Sabi po sa 1 Samuel chapter 13 verse 14,